Hello po, mapagpalang hapon po sa lahat. Magano po tayo ng awit muna tayo. Try ko ulit umawit sa Panginoon. Awit tayo ng mga pangako mo. Tayo awit sa Panginoon bago tayo mag-start ng Bible study. Wala po akong mic ha. Nalubat ko yung ano ko eh. Yung cellphone ano ko. Awit ka natin Panginoon. Awit tayo ng mga pangako mo. Ang pangako ng Diyos ay tinutupad niya. Kapag nangako ang Lord, kanyang tinutupad. Tayo awit ng mga pangako mo. Panginoon, lumalapit sa'yo ang puso kong nag-iisa. Kayo ang aking kasama. Panginoong tugon sa aking dalangin, dapat kailan pa man aking kapayapaan. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo ang tangi kong sandigan. Pangako niyo'y tapat, magpagkailanman ako ay di iiwan o pababayaan man. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Yes, purihin natin ang Panginoon. Wala akong mic, ano eh, lobat yung aking kantahan. Yes, purihin natin ang Panginoon. Panginoon, lumalapit sa'yo ang puso kong nag-iisa. Kayo ang aking pag-asa. Panginoong tugon sa aking dalangin, dapat kailan pa man aking kapayapaan. Purihin natin, Panginoon. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo ang tangi kong sandigan. Pangako niyo'y tapat, magpagkailanman ako ay di iwan o pababayaan man. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo'y ang tangi kong sandigan. Pangako niyo'y tapat, magpagkailanman ako ay di iwan o pababayaan man. Pangako niyo'y aking panghahawakan, ay di iwan o pababayaan man. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Amen. Kapag ang Diyos ay nangako, kanyang tinutupad. Kaya napakabuti at tapat ng ating Panginoon. Pag sa Diyos tayo lumalapit, ang pangako ng Diyos, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Ganun po yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Napakabuti po ang Panginoon. Kaya magpatuloy po tayong lumapit sa Panginoon ay hindi nagbabago. Amen po ba? Tayo mag-aral ng salita ng Panginoon. Napit tayo sa ating Panginoon, tayo
mag-aaral ng salita ng Panginoon. Ito ang po natin yung ang ano natin topic is pananalangin ng isang may sakit. Yan pa yung topic natin. Matatagpuan natin sa Awit 41 verse 2. Sabi dito, buhay nga'y iningatan. Si Yahweh lang ang may hawak sa kamay man ng kaaway. Hindi siya masasadlak o at doon sa bayan niya'y itinuturing mapalad po. Kaya napakabuti ang ating Diyos. Pero bago niya, manalangin muna tayo para gabayan tayo ng Diyos. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa. Patawarin mo po kami, Lord, sa nagagawa namin kasalanan. Di man ito sinasadya sa isip, salita at sa gawa. In Jesus' name. Salamat, Lord God, sa kalakasan na binibigay mo. Salamat sa buhay na wala hanggan na pinapahiram mo sa amin, Panginoon. Salamat. Muli ako nakapagbahagi ngayon sa araw na ito ng iyong salita. At itago mo lang ako, Lord, sa iyong likuran at langisan mo aking labi sa paghahayag ng iyong salita. In Jesus' name, at sa bawat makikinig na tumimo sa puso nila ang mensahe mo, napahalaga yung aming relasyon sa iyo, Panginoon, na hindi kailanman nagbabago, nagkukulang, Panginoon. Pilit mo kami minamahal at tinaabot sa sitwasyon ng aming buhay. At patuloy kang kumilos sa kalagitnaan, Panginoon. Holy Spirit, na ikaw ang siyang kumilos sa kalagitnaan, Panginoon. Ikaw ang magpaalala kung gaano mo sila minamahal, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang ating panalangin ng isang topic, panalangin ng isang may sakit. Sabi dito sa Awit 41 verse 2. Buhay niya'y iingatan. Si Yahweh lang ang may hawak sa kamay man ng kaaway. Hindi siya masasaklap at doon sa bayan niya'y itinuring na mapalad. Amen po ba? Kapag tayo nasa Panginoon, iniingatan tayo ng ating Panginoon, hawak tayo ng Diyos. Kapag nasa Diyos ka, hindi ka pababayaan ng Panginoon. At iingatan ka niya, ililigtas ka niya kapag lumalapit ka sa Panginoon. Ganon magmahal ang Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Napakabuti kaya nga inawit ko, pangako mo na ang pangako ng Diyos hindi niya tayo pababayaan. Kaya ang pag-ibig ng Diyos ay napakabuti. Ang sarap po umawit sa Panginoon kung medyo okay sana yung tahi ko. Kasi pag nasobran ako awit sa pag-aawit ko sa Panginoon, ano ko yung tiyan ko, yung tahi ko maano. Kaya pinagpipray ko sa Lord, Lord, gusto kong umawit. Na hindi ko maranasan yung abang maawit ako, yung tiyan ko hindi masakit. Kasi napakabuti ang ating Panginoon. Sabi dito, number 1, ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa atin. Sabi nga sa Awit 41 verse 3. Si Yahweh rin ang tumutulong kung siya ay may sakit. May sakit ang nahirapan. Niyang lakas ay ganap niyang ibabalik. Amen. Wala po tayong ibang tatawagin kundi ang ating Panginoon sa ating buhay. Wala ang iba ka pang tatawagin kundi ang Panginoon. Dumaan ka sa mga pagsubok na naranasan mong karamdaman, wala ka pong ibang lalapitan kundi ang Diyos. Kasi siya ang may likha sa atin. Nababatid niya ang ating puso. Nararamdaman din niya yung kapag ikay lumuluha o umiiyak. Yung sakit na naranasan mo, nararamdaman ng Panginoon niya. Kaya, kapag tayo may nararamdaman, worship lang tayo. Magpakasarap po mag-worship. Magpuri sa Panginoon. Kaya kapatid, pag may nararamdaman ka, bigat, problema, awitan mo ang Panginoon. Kasi siya yung magbibigay sa atin ng kalakasan. Ano ang kahinaan ng ating katawan?
Pero kapag di-worship mo, nagbasa ka ng Bible, nanalangin ka, gumagaan yung pakiramdam mo. Kasi ang salita ng Diyos makapangyarihan. Amen po ba? Kaya napakalaga po yung ating Panginoon ang siyang nagbibigay ng lakas sa atin. Di ba dun nga dun sa babaeng inaagasan, dinudugo siya. 12 years na siyang may sakit. Pero wala po siyang ibang nilapitan. Mahawakan ko lang ang laylayan ng Panginoon, gagaling na ako. Dahil sa kanyang pananampalataya. Yung bulag na hindi makakita. Pero binigyan siya ng pinagaling siya. Sabi sa kanya, pagagalingin siya ng Panginoon. Sinilang siyang bulag. Para ipakita doon ng Panginoon na meron Diyos na buhay nagpapagaling. Meron Diyos na buhay na niyayakap tayo ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya napakabuti. Meron din yung may ketongin, 10 ketongin. Amen po ba? 10 ketongin na pinagaling ng Panginoon. 10 yung pinagaling ng Panginoon. Isa lang ay nagpuri sa Diyos na bumalik. Nagpasalamat sa Panginoon. Tinatanong ng Panginoon, nasa na yung siyam. Siya lang yung bumalik. Kaya sa ating buhay, kapag tayo nakakaranas ng presensya ng Panginoon, ibalik natin ang pagpupuri sa Kanya. Kasi lahat ng mayroon tayong lakas ay galing sa Diyos. Lahat ng mayroon tayo galing sa Diyos. Ang ating buhay galing sa Diyos. Kaya ibalik natin ang pagpupuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Napakalaga po ibalik natin ang pagpupuri. Pasasalamat. Lord, salamat sa buhay na walang hanggan na pinahiram mo. Ako nga, nagpasalamat ako sa Lord. Lord, salamat. Nung lugbok na ako, nahirapan na ako sa sakit karamdaman ko. Nangihina na ako. Nagpasalamat ako sa Panginoon. Lord, tulungan mo ako. Pagalingin mo ako muli. Susunod na ako sa iyo. Gagawin ko na yung kalooban na pinapagawa mo sa akin. Kaya ngayon po, nandito po ako sa harapan ninyo, nagbabahagi ng salita ng Diyos. Kasi ang Panginoon ay kumikilos sa ating buhay. Ang nais ng Panginoon lang sa atin, lumapit tayo sa Kanya. Nag-aantay ang Panginoon na para lumapit tayo sa Kanya. Kaya minsan binibigyan tayo ng pagsubok para maalala muli ang Panginoon. Kapatid, sa buhay natin, alalahanin natin ang Diyos. Dahil tayo naligtas. Lahat tayo mabasahan sa harap ng Panginoon. Pero niligtas tayo ng Panginoon dahil sa kahabag at presensya ng Panginoon. Dahil pinadala ng Ama ang kaisa-isang anak upang tayo magkaroon ng kaligtasan sa sanlibutan nito. Wala po tayo mamalaki sa harap ng Diyos. Dahil lahat po tayo makasalanan sa harap ng Panginoon. Pero ang Panginoon ang laging nagpapaalala sa atin. Amen po ba? Kaya napakabuti, ang tapat ng Panginoon sa ating buhay. Ulitin ko lang po ang Diyos ay hindi nagpapabayaan sa atin yung number 1. Sabi dito, ulitin ko lang yung verse yung kanina binasa ko. Awit 41 verse 3. Si Yahweh rin ang nagtutulong kung siya ay magkasakit. Ang mahinang niyang lakas ay ganap na ibabalik. Amen. Ibabalik ng Diyos katulad sa akin. Mahina na katawan ko, Lord. Patawad, Lord, sa mga nagawang kasalanan pagtalikod sa iyo. At tapikin ka ng Panginoon para bigyan kanya ng lakas. Para manumbalik sa Kanya. Kasi ganun tayo kamahal ng Panginoon. Amen po ba? Number 2 po. Mga kasalanan kung nagawa. Awit 41 verse 4 po. Sabi dito, ang pahayag ko kay Yahweh, tunay kong nagkasala. Tunay akong nagkasala. Akong pagalingin sa aking ay mahabag ka. Amen. Dito, nananalangin siya, kabagan mo ako, Panginoon. Bigyan mo ako ng kalakasan, pagalingin mo ako. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Kasi po sa mundo na ito, walang taong perfecto. Kaya ang mga nagawa natin kasalanan, hindi tayo nagpapatawad.
ng ating kapwa. Kaya nagkakasakit tayo. Minsan yung mga taong hindi natin pinapatawad, patawarin natin, hingin natin ang tawad sa Panginoon. O sino man sa inyo nakakasakit ng damdamin o may tao kayo nasaktan, hingin nyo ng tawad sa Panginoon para ma-release yung sakit karamdaman. Kaya sinasabi niya dito, ulitin ko pa yung verse ha, Awit 41 verse 4, ang pahayag ko kay Yahweh, tunay kong nagkasala. Tunay akong nagkasala. Iyo akong pagalingin. Sa akin ay mahabag ka. Hingin natin ng tawad sa ating mga nagawang kasalanan. Kasi hanggat hindi mo hinihingi ng tawad ang lahat ng nagawa mong kasalanan, the more ka nagkakasakit. Aanihin pa ng anak mo yung kasalanan na nagagawa mo, aanihin ng Panginoon kung hindi mo nire-refend, sinisurrender kay God ang ating sin. Dapat natin isurrender ang ating sin sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya napakahalaga po na hingin natin ng tawad para magbibigay sa atin ng kagalingan, ng mga taong nasaktan natin o taong nanakit sa atin, forgiveness na natin sa Panginoon. Amen po ba? Number 3, ang kaaway laging nakaabang. Awit 41 verse 5. Yang mga kaaway ko ang palaging binabantayan. Kailan ka mamamatay, ganap na mawawala. Amen po ba? Yung kaaway nandyan lang eh. Nandyan na sa paligid para manghina ka, mamatay ka. Andyan yung mga kaaway para panghinaan ka ng loob eh. Pero kapag may pananampalataya sa Panginoon, ano mang gawa ng kaaway, talunan na yan. 2,000 years na talunan ang kaaway. Ang nais ng Panginoon sa atin, tayo magbalik loob sa Kanya. Ang nais ng Diyos sa atin na magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Kasi mahal tayo ng ating Panginoon. Kaya napakabuti ang Panginoon sa ating buhay. Hindi niya tayo pababayaan. Kasi ang kaaway, susuluin ka niyan. Nagawa siya ng way para magalit ka, masaktan ka. Parang at destroy, di ba? Sabi nga sa John 10:10, dumating na magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay, manira. Pero naparito ang ating Panginoon para magbigay ng kalugod-lugod at kasiyasiya. Buhay na kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya yung kaaway na yan, alunan na yan. Ang nais ng Panginoon sa atin, tayo magbalik loob sa Kanya at magsisi, tumalikod sa kasalanan. Amen po ba? Kasi napakabuti at tapat ng ating Panginoon. Next po, ang conclusion ko dito, purihin si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Purihin siya ngayon at magpakailanman. Amen po ba? Sa ating bang buhay, mga kapatid, pinupuri mo ba ang Diyos? Pinapasalamatan mo ba ang Diyos? Ipinapakilala mo ba ang Panginoon sa buhay mo? O yung sarili mo lang itinataas mo, hindi ang Diyos? Kapatid, kailangan ang Diyos ang ating maitaas sa ating buhay. Kasi siyang may likha ng lahat. Siyang nagbigay ng hininga sa atin. Siya nagbigay ng kalakasan sa atin. Kaya dapat nating maitaas ang ating Panginoon sa ating buhay. Ang nais ng Panginoon na tayo lumapit sa Kanya at manampalataya. Kasi mahal tayo ng Diyos. Tayo nililigtas. Kung bakit narinig mo ang salita ng Panginoon, kasi mahal ka niya. Tayong lahat ay minamahal. Tayo lang minsan ay nawawala sa Panginoon. Pag pinagpapala na tayo, nakakalimutan na natin ang Panginoon. Pag binibless na tayo, nalilimutan na natin ang Panginoon. Dapat laging unahin ang ating Panginoon sa ating buhay. Kasi siyang nagbigay ng ating pagpapala.
Kaya ibalik natin ang pagpapala sa ating Panginoon. Nagpapasalamat pala ako ah, sa araw na ito. Yung sinasyaran ko dati sa Mapalang, muli na silang babalik, mga kids, mga bata, at saka mga kabataan. Abangan nyo po yan. Bukas po, makakasama po natin sa gawain ang Mapalang. Sila po yung unang nasyaran ko ng Word of God. Tapos Santa Rosario. Tapos dito yung Banganoda. Kaya salamat po. Makakasama namin muli yung Mapalang. Susunod na po yan yung Baksil. Yan, sa Baksil, isa rin yung nasyaran ko ang Baksil. Sana pag-pray ko po nang makakabalik na yung Baksil, ma-share ng Word of God. Unti-unti silang manunumbalik sa Panginoon. Yun ang nais ng Panginoon sa atin na ibahagi ang salita ng Diyos. Habang tayo'y may lakas, ibigay natin yung best natin sa Panginoon. Yun ang nais ng Panginoon sa atin. Mabahagian sila, magkaroon ng Bible study muli ang mga bata. Kaya na-encourage ko po kayo na makakinig ng Word of God sa mga kabataan, bata, tuwing Saturday po, alas 4 ng hapon dito sa Banganoda. At PM nyo lang ako kung sinong gustong sumali, pumunta para makinig ng Word of God. Mag-aaral yung mga bata doon sa Bible, awit sila, tutugtog, may mga palaro din sa mga bata. Kaya na-encourage ko po kayo. Tuwing Sunday po, meron po kaming Bible study po. Napakalaga po na unahin natin ang Panginoon habang tayo narito sa mundo nito. Kasi pagdating ng time na kinuha tayo ng Diyos, anong ginawa mo sa lupa? Meron judgment tayo. Kala lang natin na mumuhay tayo sa mundo nito, wala tayong relasyon sa Diyos. Mahirap po yun. Kaya kailangan habang mga bata, dinadala natin sa mga sa church, sa pakikinig ng Word of God, para paglaki nila, natanim sa puso nila ang mensahe ng Panginoon. Yun lang po, sa Diyos pang lahat ng kapurihan. At tayo muna po ay closing prayer para sa araw na ito ay sa ang Panginoon kumilos. Tayo manalangin naman. Diyos na makapangyarihan sa lahat, Father God, patuloy kang kumilos sa aming buhay. Patawarin mo po kami, Lord, sa mga nagagawa namin kasalanan. Hindi man ito sinasadya sa isip, salita at sa gawa. In Jesus' name, salamat, Lord God, sa pagpapalang binigay mo, kalakasan, sa blessing. Salamat, Lord, sa revelation mo sa araw na ito, na tumimo sa puso nila ang mensahe mo. Salamat sa mga answered prayer na lahat ng mga nagre-request na panalangin, Lord, ay binigyan mo ng kasagutan. Salamat, Lord God. Naabot mo sila, Panginoon, at patuloy mo lang, Lord God, sa lahat na nakakinig ng iyong salita, na tumimo sa puso nila ang mensahe mo, Panginoon, at magkaroon sila ng relasyon sa iyo, Panginoon. Napakahalaga yung tunay na relasyon namin sa iyo, Panginoon, Jesus' name. At hindi nga makakaligtas ang reliyon, kundi relasyon namin sa iyo. Kaya, Father God, na ikaw ang kikilos, kapangyarihan mo, Lord, ang siyang dumaloy sa bawat anak mo na nakakinig, na tumimo sa puso nila ang iyong mensahe, Panginoon. At patuloy mo, Lord God, na ang mga bata na ito, gamitin mo ako instrumento, Lord, sa mga bata na sa lugar na mababahig-bagrian ko ng iyong salita, Panginoon, na hipuin mga bata na ito, Lord God, na magkaroon sila ng relasyon sa iyo, takot sa iyo, Panginoon. Ikaw po ang hihipo sa mga bata na ito, Panginoon. At lumago silang may takot sa iyo, Panginoon. Jesus na Maliliya. At patuloy mo silang gabayan sa araw-araw, Panginoon. Salmandako ang iyong mga anak. Patuloy mo silang gabayan. I-bless mo ang bawat nakakinig ng iyong salita. I-bless mo ang Philippines, Panginoon. Alisin mo yung mga away ng mga bansang Pilipinas na nagkakagulo, Panginoon, lalo na po, Lord, sa Pilipinas, Panginoon. Kapayapaan ang ipagkalo mo, Panginoon. Jesus name, hallelujah, na ikaw ang Diyos na dakilang makapangyarihan sa lahat, Panginoon, sa pangalan ng Jesus, amen. At ganoon din, Lord, sa lugar namin dito sa Agno, Lord, pagpalain mo ang Agno Pangasinan. Salamat sa mga katugunan ng mga panalangin na matagal namin pinagpipray, unti-unti na, Lord, na binibigyan mo na katugunan ng mga panalangin upang 2020 na pinapanalangin namin, Lord. Salamat sa mga answered prayer, Panginoon, na patuloy mo pong gabayan ang Agno Pangasinan, Lord. Dinala mo kami dito sa Agno upang maipangaral lang yung salita, Panginoon. Hindi po kami bibitiw
Bagkos magpapatuloy kaming ihayag ang iyong salita. In Jesus' name, hallelujah. Alisin mo ang mga hadlang sa paglilingkod namin sa iyo, Panginoon. In Jesus' name, hallelujah. Kapangyarihan mo ang siyang dadaloy, Panginoon, at patuloy na maahayag ang iyong salita, Panginoon. At abutin mo po ang lahat ng lugar dito sa Agno, Panginoon. At kapangyarihan mo ang siyang dadaloy, Panginoon. I-bless mo upon blessing ang Agno, Panginoon. Anumang proyekto na pinapatayo ng Agno, Panginoon. I-supply mo po ito ng siksik, liglig na maapaw. In Jesus' name, hallelujah. Aalisin mo ang mga hadlang ng proyekto na ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, hallelujah. Pagpalain mo ang Agno Pangasinan. In Jesus' name, hallelujah. Ng siksik, liglig na maapaw, Panginoon. At patuloy mong gabayan ang aming mayor, ang vice mayor na patuloy mo silang gabayan, ingatan, Panginoon, kapangyarihan mo ang siyang dadaloy, Panginoon, dito sa Agno Pangasinan. In Jesus' name, hallelujah, kapayapaan ang ipagkaalom mo sa bawat bansa, Panginoon. Ikaw ang kikilos, ikaw ang Diyos na dakilang makapangyarihan, Panginoon. Salamat, Lord God, sa araw na ito, anumang nawalang lakas sa akin, muli mo ito ibalik sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. God bless po sa inyong lahat.